Nena, wag po kayong mag-alala. Babayaran ko ang lahat ng utang nyo, Ate Sol. Alam kong malaki ito. Pero kaya ko. Basta, wag nyo lang ibenta ang bahay natin. Ito lang ang natitirang alaala nyo kay inay. Pangako. Aalagaan ko kayo. Ang tinig ni Nena ay halos hindi marinig sa gitna ng sigawan at iyakan sa sala. Hawak niya ang kamay ni Sol, ang kanyang kapatid, na nakatulala lang habang nakatitig sa notice of eviction na nasa mesa. Ang pamilya, mga kaibigan, at ilang kapitbahay ay naroon, ngunit walang sinuman ang naglakas loob na lumapit at makialam. Ang tensyon ay siksik sa hangin, mas mabigat pa sa alikabok na bumabalot sa lumang bahay. Huminto ang lahat ng paggalaw. Ang musika sa radyo ay tila kusang humina. Lahat ng mata ay nakatuon kay Nena. Ang katahimikan ay nakakabingi. Nakakapanindig balahibo. Naramdaman ni Nena ang kanyang puso na huminto. Ang kanyang kapatid ay nanigas. Hawak ang sulat na tila nasusunog sa kanyang mga kamay. Nena, bakit mo ginagawa ito sa amin? Kinukuha mo ang bahay na pinaghirapan namin ng nanay mo? Ang tinig ni Aling Carmen, ang matron ng pamilya, ay tumaginting sa buong sala. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit, at ang kanyang mga ugat sa leeg ay halos pumutok. Ang kanyang 65 taong gulang ay hindi hadlang para siya kumilos. Nang mabilis at may galit. Niloloko mo ang iyong kapatid. Ninakaw mo ang bahay na pamana nila. Ang kanyang boses ay parang matalim na kutsilyo na humiwa sa katahimikan. Wala kang utang na loob. Inalagaan ka namin dito. Pinakain. Pinag-aral. At ito ang igaganti mo. Bawat salita ay parang sampal sa mukha. Tumingin si Nena sa paligid, desperado. Ang kanyang mga pinsan ay nakanganga. Ang mga kaibigan ni Sol ay nakatingin sa kanya na may halong takot at pagtataka. 22 pares ng mata ang nakatitig sa kanya. Naghihintay ng kanyang reaksyon. Saan niyo kami pinapakinggan, mga kapamilya? Gusto kong malaman kung sino ang kasama ko sa sandaling ito. Ang inyong mga komento ang nagbibigay sa akin ng lakas upang magpatuloy sa pagbabahagi ng mga kwento. Gaano man ito kasakit. Tumingin siya kay Sol, ang kanyang kuya, ang kanyang kasama sa buhay, sa loob ng maraming taon. Ang taong dapat na nagmamahal sa kanya. Nagpoprotekta. Nagtatanggol. Nakaupo si Sol sa kanyang upuan. Nakatitig sa plato ng pansit sa harap niya. Walang kibo. Duwag. Tahimik. Wala siyang sinabi. Hindi siya ipinagtanggol. Hindi niya pinigilan ang kanyang ina. Aling Carmen, sinusubukan kong ipaliwanag. Sinubukan ni Nena. Ngunit hindi pa tapos ang kanyang ina. Manahimik ka! Anito. Dinuraan siya. Alam kong manggagamit ka mula pa nang makilala kita. Isang babaeng walang pinag-aralan, walang klase, walang inaalok. Ang kawawang Sol ay nagkaroon ng malas na mahulog sa iyo. Tumayo si Sol na nanginginig mula sa kanyang upuan. Pakiusap ma. Ang boses niya ay halos bulong. Araw ng pag-alis ko. Ayoko ng gulo. Kaya kong isoli ang bahay. Manahimik ka rin. Putol ng kanyang ina. Pinalaki mo siya para maging magnanakaw. Ang buong pamilya niyo ay mga patay gutom. Nakita ni Nena ang pagtulo ng luha sa pisngi ni Sol. Nakita niya ang kanyang kaligayahan na gumuho. Nakita niya kung paano ang espesyal na araw na iyon. Ang araw na matagal niyang pinlano. At may isang bagay sa loob niya ang nasira, hindi dahil sa kalungkutan, kundi sa matinding galit. Ngunit bago pa niya mabuksan ang kanyang bibig, bago pa niya maipagtanggol ang kanyang sarili, maipagtanggol si Sol, maipagtanggol ang kanilang dignidad, naramdaman niya ang init. Ang impact ay dumating 1 segundo pagkatapos ng tunog. Sinampal siya ng kanyang ina ng malakas, may galit, at sa buong lakas. Ang sampal ay nagpaikot sa kanyang ulo. Naramdaman niya ang lasang metal ng dugo sa kanyang bibig. Ang kanyang pisngi ay nangangati na parang minarkahan ng mainit na bakal. Ang kanyang mga tenga ay umuugong. Napakagatlabi si Sol habang nakatakip ang mga kamay sa kanyang bibig.
Ang buong sala ay nanigas sa paglipas ng panahon. Dahan-dahan, napakabagal, ibinalik ni Nena ang kanyang ulo. Ang kanyang pisngi ay kumikirot. Naramdaman niya ang eksaktong hugis ng mga daliri ng kanyang ina na nakamarka sa kanyang balat. Bukas ay magkakaroon siya ng pasa. Alam niya, lahat ay naghihintay na sumigaw siya, umiyak, gumuho, gumanti, gumawa ng eksena. Ngunit ginawa niya ang isang bagay na walang inaasahan. Ngumiti siya. Ito ay isang maliit, kontrolado, malamig na ngiti. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Tama ka, ma. Sabi niya ng may kapayapaan na hindi niya nakilala bilang kanya. Patawad po. Kinuha niya ang kanyang bag mula sa likod ng upuan. Hindi nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi nabasag ang kanyang boses. Lumapit siya kay Sol, na nakatingin sa kanya na may mga mata na puno ng luha at pagkalito. Niyakap niya ito, hinalikan ang kanyang noo. Patawad, Kuya Sol. Bulong niya sa kanyang tenga. Huwag mong hayaan na masira ito ang araw mo. Mahal kita. Maligayang araw ng pag-alis. Sinubukan nitong hawakan ang kanyang kamay. Nena, anak, hindi ito tama. Ayos lang, kuya. Ayos lang ang lahat. Marahan siyang kumalas at naglakad patungo sa pintuan. Ang kanyang takong ay umalingaw-ngaw sa ganap na katahimikan ng sala. Naramdaman niya ang mga tingin na nakatitig sa kanyang likuran. Narinig niya ang mga bulong na nagsisimulang sumibol na parang damo. Si Sol ay nanatiling walang kibo. Walang sinasabi. Hindi man lang siya tinitingnan. Duwag, lumabas siya ng sala, bumaba sa hagdanan, at narating ang kalye. Noon lamang, nang siya ay ganap na nag-iisa, sa ilalim ng dilaw na ilaw ng mga poste ng ilaw, pinayagan niya ang kanyang sarili na huminga ng malalim. Hindi siya umiyak. Tumawag siya ng taxi. Pumunta siya sa pinakasentrong hotel na kanyang nakita sa Makati. Isang silid, tanawin ng lungsod. 5,000 piso bawat gabi. Hindi niya alintana. Alas 9 na ng gabi, nang isara niya ang pintuan ng silid sa kanyang likuran. Inalis niya ang kanyang sapatos. Umupo sa kama. Kinuha ang kanyang laptop mula sa kanyang bag. Binuksan ito. At nagsimula. Hindi siya nanginginig. Hindi siya umiiyak. Ang kanyang mga daliri ay gumagalaw sa keyboard nang may katumpakan ng isang siruhano na nagsasagawa ng isang mahalagang operasyon. Dahil iyon mismo ang kanyang ginagawa, isang surgical removal ng isang cancer na lumalaki sa kanyang buhay sa loob ng 8 taon. Unang hakbang. Online banking. Ibinlock niya ang lahat ng credit card. Ang 6 na card na malayang ginagamit ni Sol, ng kanyang ina, at ng kanyang kapatid na si May. Mga card na laging nakakonekta sa kanyang account. Mga card na ang limitasyon ng kredito ay binabayaran niya bawat buwan. Pinagsamang limitasyon na A1,500,000, lahat ay nakablock. Pangalawang hakbang. Bank transfers. Binuksan niya ang magkasamang account na ibinabahagi niya kay Sol. 12,500,000. Taon ng ipon. Kanyang performance bonuses, kanyang sales commissions, kanyang salary increases, kanyang mana mula sa kanyang lola. Si Sol ay nag-ambag ng eksaktong A0 sa account na iyon. Sa loob ng nakaraang 3 taon, inilipat niya ang lahat, hanggang sa huling sentimo, sa kanyang personal na account, ang hindi alam ni Sol, na umiiral. Ikatlong hakbang, mortgage ng kanyang ina. Nag-login siya sa portal ng bangko. Natagpuan niya ang mortgage ng bahay kung saan nakatira ang kanyang ina. Ang 3 silid na bahay na iyon, sa subdivision na ipinagmamalaki niya, ang bahay na pinaniniwalaan ng lahat, na binili niya gamit ang kanyang pensyon. Kasinungalingan, siya ang nagbabayad ng mortgage na iyon sa loob ng 5 taon. 1,100,000 buwan-buwan. Kabuuang 6,000 ang na-invest. Agad niyang kinansela ang automatikong debit. Ika-4 na hakbang. International call. Dinial niya ang numero ng kanyang boss sa head office sa Singapore. Oo. Alas.
10 na ng gabi sa Sabado. Wala siyang pakialam. Nena? Sagot niya ng may gulat. Mr. Tan, gusto kong i-activate ang aking transfer clause. Katahimikan sa kabilang linya. Nena, alam mo na ang posisyon na iyon ay may kasamang 40% na pagtaas sa sweldo. Tinatanggap ko ang lahat. Ipadala mo sa akin ang mga papel ngayong gabi. Pirman ko bukas. Sige. Ayos ka lang ba? Mas magiging ayos ako. Ibinaba niya ang telepono. Nagsimulang mag-vibrate ang kanyang telepono. Isang tawag. Si Sol. Tinanggihan. Isa pang tawag. Tinanggihan. Mensahe sa Viber. Hindi binasa. Ikalimang hakbang. Legal documentation. Binuksan niya ang kanyang email. Nag-draft siya ng mensahe. Para sa kanyang abogado na si Attorney Ramirez. Ang pinakamahusay na divorce lawyer sa Metro Manila. Siya ay nasa speed dial niya sa loob ng 6 na buwan dahil hindi impulsibo ang desisyong ito. Naghihintay siya ng tamang sandali. Binigyan siya ng tamang sandali. Attorney Ramirez, i-activate ang lahat. Bukas ng umaga. Kalakip ang kumpletong ebidensya. Nagsimula siyang mag-attach ng mga file. Taon na niya itong inaayos ng walang kaalaman ni Sol. Bawat pagbili, bawat gastos, bawat bayad, bawat transfer. 800 digitized documents, invoices, resibo, bank statements, screenshots, Viber conversations, kung saan siya ininsulto ng kanyang ina. Audio recordings kung saan siya pinahiya ng kanyang ina. Lahat ay perpektong nakaayos, ayon sa petsa at kategorya. Express divorce petition. Criminal complaint for domestic violence. Mga saksi sa insidente. 22 tao ang naroroon sa pagtitipon ng pamilya. Petsa. Ngayon. Oras, 8:05 p.m. Lugar, Barangay Hall ng Brgy, San Jose. Isinama pa niya ang mga larawan ng event. Ang kanyang ina, na umiihip ng kandila. Ang kanyang ina, na may mukha na galit na galit. Si Sol na nakatingin sa kanyang plato. Mga ebidensya. Hindi matatawarang ebidensya. Ika-6 na hakbang. Insurance. Kinansela niya ang insurance ng Toyota Fortuner ni Sol. Ang silver SUV na ipinagmamalaki niya sa opisina. 40,000. Buwan-buwan na binabayaran niya ng regular. Kinansela. Nang walang insurance, hindi ito maaaring magamit ng legal. Ika-7 hakbang. Serbisyo at subscription. Netflix, Amazon Prime, HBO Go, Spotify Premium, Disney Plus, ang membership sa gym ng kanyang ina, ang exclusive gym kung saan siya nagpapilates 3 beses sa isang linggo, 4,500 buwan-buwan, ang Sky Cable TV na may lahat ng sports channels na kailangan ni Sol para manood ng PBA, ang 3 phone lines na may unlimited data. Lahat ay nasa kanyang pangalan, lahat ay binayaran niya, lahat ay kinansela. Ika-8 hakbang. Ang apartment ni May. Ang nakababatang kapatid ni Sol, 30 taong gulang. Walang trabaho sa loob ng 4 na taon. Nakatira sa isang single bedroom apartment sa BGC na pinauupahan niya para dito. 45,000 buwan-buwan. Bilyong-milyong 160,000. Ang nagastos sa loob ng 4 na taon. Tinawagan niya ang may-ari. Ginising ito. Humingi ng paumanhin. Mr. Garcia, ako si Nena Reyes. Kinakansela ko ang lease contract ng apartment sa Bonifacio High Street na epektibo kaagad. Nena, sigurado ka ba? Ang kontrata ay nagtatakda ng probisyon. 7. Maagang pagkakansela dahil sa makatuwirang dahilan. Babayaran ko ang multa ng 1 buwan. Ipadala mo sa akin ang invoice, ngunit gusto kong paalisin ang nangungupahan sa loob ng 72 oras. Sige. Ipadala ko ang notification ngayong gabi. Salamat. Ika-9 na hakbang. Store cards. Si Sol ay may credit card sa SM, Robinsons, Abenson. Lahat ay sa kanyang pangalan. Lahat ay binayaran mula sa kanyang account. Lahat ay isinara. Ika-10 hakbang. Ang kotse ng kanyang ina. Isang puting Honda CR-V. X 1,014,000 na.
Binayaran niya ng cash 2 taon na ang nakakaraan. Ang rehistrasyon ay nasa kanyang pangalan, bagaman ginagamit ito ng kanyang ina na parang sarili niya. Tinawagan niya ang kumpanya ng seguro. Iniulat ang sasakyan bilang unauthorized use. Hindi. Technically, hindi ito pagnanakaw. Ito ang kanyang sasakyan. Nagmamaneho ito ng walang formal na pahintulot mula sa may-ari. 3:00 na ng umaga nang matapos siya. Ipinapakita ng kanyang telepono ang 37 missed calls. Sina Sol. Ang kanyang ina. Si May. Muling si Sol. Mensahe pagkatapos ng mensahe na hindi binasa. Pininahimik niya ang mga ito. Naligo ng mainit. Isinuot ang hotel bathrobe. Umorder ng room service. Isang club sandwich. At isang bote ng white wine. Dahan-dahan siyang kumain. Sinasarapan ang bawat kagat. Nang gabing iyon, mahimbing siyang natulog sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Walang bangungot. Walang pagkabalisa. Walang paggising ng gulat na nag-iisip kung anong bagong insulto ang naghihintay sa kanya. Kinabukasan ng 7:00 ng umaga, nagsimula ang impyerno para sa kanila. Nagising si Sol sa sisisatati, tulad ng dati, naligo, nagsuot ng kanyang kulay abong polo. Umalis ng bahay 7:05 upang iwasan ang trapiko. Huminto sa kanyang karaniwang cafe. Para sa isang malaking latte at isang pandesal. At 5. Kinuha niya ang kanyang credit card. Ipinasa sa reader. Rejected. Ang galing. Bulong niya. Sinubukan niya ang isa pang card. Rejected. At isa pa. Rejected. Excuse me, may mali siguro sa sistema, sabi niya sa kahera na naiinip na nakatingin sa kanya habang lumalaki ang pila sa likuran. Ayos naman po ang sistema, sir. May cash po ba kayo? Tiningnan ni Sol ang kanyang wallet. 120. Sige, kape na lang kung ganoon. Unang dagok ng karma. Samantala, 5 kilometer ang layo. Pumasok ang kanyang ina sa SM Supermarket. Linggo iyon. Araw ng kanyang malaking pamimili. Nagtutulak siya ng cart na pinupuno nang hindi tinitingnan ang presyo. Imported ham, AX 6,000 bawat kilo. Wine mula sa Spain. A 2,250 bawat bote. 3 bote. Queso de bola. Spanish sardines. Salmon filet. At caviar para sa isang treat. Ang cart ay napuno hanggang sa labi, at 70,000 ang kabuuan. Dumating siya sa kahera na may kontentong ngiti. Nagsimulang ipasa ng kahera ang mga produkto. 17,000. 37 pesos 50. Kinuha ng kanyang ina ang kanyang gintong credit card. Ang ginagamit niya para sa malalaking pamimili. 50,000 na limitasyon. Ipinasa niya ng may pagmamalaki. Rejected. Siguro may mali. Subukan ulit. Muling sinubukan ng kahera. Rejected. Ma'am, nablock po ang card na ito. Imposible. Subukan ko ang isa pa. Pangalawang card, rejected. Pangatlong card, rejected. Pang-apat na card, rejected. Nagsimulang magbulungan ang pila sa likuran ng kanyang ina. May isang nagbuntong hininga ng naiinip. Isang babae ang pumitik ng kanyang dila. Ma'am, kailangan niyo pong lisanin ang kahera kung hindi niyo mababayaran. Oo, kaya kong magbayad. Siguro may mali sa bangko. Ang mukha ng kanyang ina ay naging pula mula sa pagkaputla. Ang mga ugat sa kanyang leeg ay lumitaw. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nagmamadaling naghahanap sa kanyang bag. Wala siyang cash. Hindi siya kailanman nagdadala ng cash. Bakit pa kung mayroon siyang 4 na credit card? Kailangan kong tawagan ang bangko. Ma'am, may naghihintay. Pakiusap, kinailangan niyang iwanan ang buong cart. 17,000 ng gourmet food ang naiwan doon. Naghihintay na ibalik sa mga istante. Umalis siya ng supermarket na namumula ang mga pisngi sa kahihiyan. Naririnig ang mga bulungan sa kanyang likuran. Pangalawang dagok ng karma. Nambreses Barama. Sa ibang bahagi ng lungsod, si May, ang nakababatang kapatid ni Sol, ay nagising tanghali tulad ng dati. Wala siyang trabaho.
Walang schedule. Walang responsibilidad. Nakakita siya ng puting sobre sa ilalim ng kanyang pintuan. Notice of immediate eviction. Ang may-ari ng lease contract, Nena Reyes, ay kinansela ang kasunduan na epektibo kaagad. Mayroon kang 72 oras upang lisanin ang ari-arian. Anumang ari-arian na mananatili pagkatapos ng deadline na ito ay ituturing na inabandona, nilagdaan. Mr. Garcia, may-ari. Binasa ni Mai ang papel ng 3 beses. Sigurado na ito ay isang biro. Tinawagan niya ang may-ari. Mr. Garcia, may mali siguro. Hindi mali, Mai. Kinansela ni Nena ang kontrata kagabi at binayaran ang multa. Mayroon ka hanggang Martes ng alas 12. Nena? Pero hindi niya magagawa iyon. Ang kontrata ay nasa kanyang pangalan. Siya ang nagbabayad. Kaya niyang gawin ang anumang gusto niya. Ito ay illegal. Ay dedemanda ko siya. Basahin mo ang kontrata, May. Clause 7. Lahat ay ayos. Martes. Tanghali. Huwag mo akong pilitin na tawagan ng pulis. Ibinaba niya ang telepono. Nakatitig si Mai sa kanyang apartment. Ang kanyang maliit na kaharian, kung saan hindi siya nagbabayad ng renta, ni serbisyo, ni pagkain, kung saan siya nabuhay, na parang prinsesa ng walang trabaho kahit isang araw. Panicking. Samantala, dumating ang kanyang ina sa bahay, na nanginginig sa galit. Sinubukan niyang buksan ang pintuan ng kanyang puting Honda CR-V. Hindi gumana ang mga susi. Umugong ang alarm. Anong nangyari? Sinubukan ulit. Wala. Tinawagan niya ang insurance company. Magandang araw. Ako si Aling Carmen Santos. Hindi umaandar ang kotse ko. Sandali, ma'am. Hayaan niyo akong i-verify. Ma'am Santos, ang sasakyang ito ay iniulat bilang unauthorized use kagabi ng may-ari na si Nena Reyes. Hindi kami makakapagbigay ng serbisyo. Unauthorized use? Kotse ko yan. Ayon sa aming mga record, ang sasakyan ay nakarehistro sa pangalan ni Nena Reyes. Iniulat niya ang problema. Manugang ko yan. Regalo niya sa akin. Patawad po, ma'am. Hindi po ako makakatulong sa inyo. Kung may anumang dispute, lutasin niyo po sa may-ari. Ibinaba nila ang telepono. Nanatili ang kanyang ina sa kalye, nakatingin sa kanyang sasakyan. Ang kanyang magandang puting Honda CR-V, na kinaiinggitan ng lahat ng kanyang kaibigan, hindi ma-access. Naglakad siya pabalik sa kanyang bahay ng 3 kilometer sa ilalim ng araw, na nakasuot ng mataas na takong na sapatos. Nang dumating siya, sinubukan niyang i-access ang kanyang online bank account. Kailangan niyang malaman kung ano ang nangyayari. Incorrect password. Sinubukan niyang i-recover ito. Idinirekta siya ng sistema, natawagan ang bangko. Metrobank, magandang araw. Kailangan kong i-access ang aking account. Hindi gumagana ang password. Binigay niya ang account number. Sandali, ma'am. Ang account na iyan ay isinara kagabi ng pangunahing may-ari. Ako ang may-ari. Hindi po, ma'am. Ikaw po ay isang authorized user. Ang may-ari po ay si Nena Reyes. Isinara niya ang account at kinuha ang lahat ng pondo alas, 9:47 kagabi. Magkano ang pera? Hindi ko po maaaring ibunyag ang impormasyon na iyan sa mga hindi may-ari. Pera ko yan. Patawad po, ma'am. Legal po na pera ni Miss Reyes iyan. Magandang araw. Aramin, ibinaba nila ang telepono. Ang mundo ng kanyang ina ay nagsimulang gumuho. Tinawagan niya si Sol minsan, 2 beses, 3 beses, 10 beses. Hindi siya sumasagot. Nasa kanyang opisina siya. Sinusubukang mag-concentrate sa kanyang trabaho. Habang ang kanyang mundo ay gumuho rin. Hindi tumigil sa pag-vibrate ang kanyang telepono. 50 calls. 60. 70. 80. Wala siyang sinagot. Tanghali. Nakahiram si Sol ng EE 1,000. Sa isang kasamahan sa trabaho. Bumili siya ng gasolina. Umuwi siya. Ang kanyang ina at kapatid ay naroon na. Hysterical. Sumisigaw. Umiiyak. Tawagan mo siya. Ibalik niya ang lahat. Ito ay pagnanakaw.
idedemanda natin siya. Ang babaeng iyon ay laging ahas. Alam ko na mula pa sa simula. Denial ni Sol ang kanyang numero. Tawag 91. Voicemail. Ibigay mo sa akin ang telepono. Kinuha ng kanyang ina ang cellphone. Nag-iwan siya ng mensahe. Ang kanyang boses ay puno ng lason. Nena, pakinggan mo ako ng mabuti. Ibalik mo ang pera ng anak ko kaagad. O makikita mo kung ano ang kaya naming gawin. Sisirain ka namin. Kukunin namin ang lahat sa iyo. Maruming daga, manggagamit, magnanakaw. Pakikinggan ng kanyang abogado ang mensaheng iyon. Lunes ng umaga at ngingiti. Tiningnan ni Sol ang kanyang ina. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, may isang bagay ang umilaw sa kanyang utak. Ma, hindi ko pera yan. Ano ang sinasabi mo? Siyempre pera mo yan. Hindi ma. Hindi. Hindi kailanman. Ang lahat ng perang iyon ay kay Nena. Bumagsak ang katahimikan na parang konkretong slab. Ano ang sinasabi mo? Sol, maganda ang kita mo. May magandang posisyon ka bilang manager. Umupo si Sol. Tinakpan niya ang kanyang mukha ng kanyang mga kamay. Kumikita ako ng 50,000 buwan-buwan ma. Pagkatapos ng buwis, 42,000 tibo. Tiningnan siya ng kanyang ina na parang may tumubo pang isa pang ulo. Hindi. Imposible yan. Kumikita si Nena ng 300,000 buwan-buwan, plus quarterly bonuses na 150,000 bawat isa, plus sales commissions. Noong nakaraang taon, kumita siya ng alang 4,900,000. Ako kumita ng kalaman libong-libong, 500,000. Ang mga salita ay lumutang sa hangin na parang hatol ng kamatayan. Bumulong si May. At ang aking beauty treatments, ang aking dermatologist, ang aking Botox injections? Siya. At ang aking apartment? Siya. 45,000 buwan-buwan sa loob ng 4 na taon. At ang aking gym? Bulong ng ina. Ang pilates? Ang yoga classes? Siya. At ang aking bahay? Ang mortgage. Binabayaran niya sa loob ng 5 taon. Aliman dilang-dilang di ang 5 buwan. Hindi ko kailanman kayang bilhin iyon sa aking sweldo. Pero palagi mong sinasabi. Palagi mong ipinagyayabang sa mga pagtitipon ng pamilya. Nagsinungaling ako. Nagsinungaling ako para hindi nila ako makita bilang isang bigo. Para hindi mo ako ikumpara sa mga asawa ng aking mga pinsan na mas malaki ang kita. Pumayag si Nena na panatilihing sikreto. Sabi niya, hindi mahalaga ang pera hanggat masaya kami. Tumayo ang ina ni Sol na nanginginig. Kinailangan niyang sumandal sa pader. Hindi. Kung gayon, lahat ng mayroon ako, lahat ng binili ko, ang mga biyahe, ang mga hapunan, ang mga damit, binayaran gamit ang pera ng iyong asawa. Ang parehong babae na sinampal mo kagabi sa harap ng 22 tao. Ang parehong babae na ininsulto mo sa loob ng 8 taon. Nag-vibrate ang telepono ni Sol. Missed call number 99. Sa kanya, sa kanyang ina, sa kanyang kapatid. 99 attempts na makipag-ugnayan sa babae na nagtaguyod ng buong mundo nila sa kanyang mga balikat. 99 calls na hindi pinansin. Pagkatapos, dumating ang unang mensahe, hindi para sa kanya. Ito ay isang automatikong abiso. Metrobank, mortgage payment rejected, due to insufficient funds, property, #47 Elm Street, Burgay, San Jose, foreclosure process initiated. Makipag-ugnayan sa iyong bangko sa loob ng 30 araw o sisimulan ang foreclosure. Isa pang mensahe. Pioneer Insurance. Ang iyong sasakyang may plate number na XYZ, 7,342 ay kinansela dahil sa hindi pagbabayad. Hindi maaaring gamitin ang sasakyan ng walang balidong insurance. Multa 150,000. Isa pa, Smart Communications. Ang iyong mga linya na 0917 XXX 892 0998 XXX 345 0920 XXX
789. Pagkansela ng kontrata. At sa wakas, isang email sa inbox ni Sol. Mula kay Attorney Garcia, Associates Law Office. Binuksan ito ni Sol na nanginginig ang mga kamay. Ginoo Sol Santos. Sa pamamagitan nito ay formal na ipinapaalam sa iyo na sinimulan ng aking kliyente, na si Nena Reyes ang proseso ng express divorce sa ilalim ng mga batayan na itinatag sa Family Code of the Philippines, Artikulo 55. Bukod pa rito, isinampa ang reklamo para sa domestic violence. Republic Act 9262, Anti-Violence Against Women, and Their Children Act, na may 20 eyewitnesses sa insidente na naganap kahapon alas 5:05 ng gabi. Kalakip ang kumpletong dokumentasyon na kinabibilangan ng 800 financial documents na nagdedetalye ng mga gastos na ginawa ng nagreklamo para sa ikabubuti ng inirereklamo at ng kanyang direktang pamilya sa panahon ng pag-aasawa. Audiovisual evidence ng insidente ng pisikal na pag-atake. Preliminary testimonial statements. Detalyadong talaan ng documented psychological abuse sa loob ng 8 taon. Kabuuang documented expenses. Ek 26,500,000. Ipinatawag ka sa preliminary hearing sa Martes, Hunyo 14, alas 10 ng umaga sa Family Court. Branch 10. Lubos na inirerekomenda na kumuha ka ng legal representation kaagad. Taos Puso, Attorney Sofia Garcia. IBP number 12345. Binuksan ni Sol ang mga kalakip na file na nanginginig ang mga daliri. Lumitaw sa kanyang mga mata ang daan-daang dokumento, libu-libong linya, taon ng meticulously organized na ebidensya. Invoice. Mortgage ni Aling Carmen. 1,000,000 1 bilyon taon-taon sa loob ng 5 taon, aka sa 6,000. Invoice. Honda CR-V vehicle. 1,400,000. Single payment. Invoice. Toyota Fortuner vehicle. 1,750,000. Single payment. Invoice. Vehicle insurance 500,000 buwan-buwan sa loob ng 96 buwan. 1,60,000. Invoice. May Santos Apartment. MPAT a 5,000 buwan-buwan sa loob ng 48 buwan. Alabang 2,000 1,000,000. Invoice. Credit cards for family use. Average 120,000 buwan-buwan sa loob ng 96 buwan. Equals you 11,520,000. Invoice. Aesthetic treatments. May a 1,100,000 accumulated. Invoice. Aling Carmen Gym membership. 4,500 buwan-buwan sa loob ng 60 buwan. 4,70,000 ala. Invoice. Family trips. Boracay 2019. Palawan 2020. Siargao 2022. Islang 2,000. 52,000. Invoice. Birthday gifts. Christmases. Anniversaries. They're 925,000. Invoice. Family dinners. Restaurants. They're 760,000. Invoice. Clothing and accessories. 61,405,000. At nagpatuloy at nagpatuloy at nagpatuloy. Kabuuang 26,500,000. Higit pa sa halaga ng isang mansyon. Higit pa sa kikitain ni Sol sa loob ng 30 taon ng trabaho. Binasa ng kanyang ina sa kanyang balikat. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Nanginginig ang kanyang mga labi. Hindi. Hindi. Hindi ito totoo. Ngunit bawat invoice ay may reference code. Bawat gastos ay may resibo. Bawat piso ay documented. Verified. Irrefutable. Andayan. Tumunog ang telepono. Si May mula sa kanyang apartment. Sol! Nandito ang may-ari kasama ang isang locksmith. Sabi niya kung hindi ako aalis sa loob ng isang oras. Tatawagan niya ang pulis. Anong gagawin ko? Saan ako titira? Hindi makapagsalita si Sol. Nakaipit ang mga salita sa kanyang lalamunan. May kumatok sa pintuan. Tok!
Tok! Tok! Nagkatinginan ang tatlo. Walang gumalaw. Mas maraming katok. Mas mapilit. Sa wakas, binuksan ni Sol. Isang lalaki na nasa 50s, nakasuot ng kulay abong suit at asul na kurbata, ay may hawak na leather briefcase. Mukha siyang seryoso. Ginoo Sol Santos? Oo. Hustisya ng korte. Inabot niya ang isang makapal na sobre. Mayroon kang 72 oras upang lisanin ang ari-arian na ito. Ang may-ari ng ari-arian, Nena Reyes, ay humiling ng agarang pagbawi ng kanyang ari-arian. Kinuha ni Sol ang sobre na parang napakabigat. Ano? Hindi. Hindi ko maintindihan. Ito ang bahay ko. Binuksan ng lalaki ang kanyang briefcase at kinuha ang ilang dokumento. Ayon sa mga deed na nakarehistro sa Registry of Deeds noong Enero 2, 2016, ang ari-arian na ito ay binili lamang sa pangalan ni Nena Reyes. Presyo, 11 million thousand. Binayaran ng buo ni Miss Reyes gamit ang kanyang sariling documented funds. Pero, nakatira ako dito sa loob ng 8 taon. Sa katunayan, bilang nangungupahan ng walang formal na kontrata. Si Miss Reyes ay lubos na mapagbigay sa pagpapahintulot sa inyo na manirahan dito ng walang bayad sa lahat ng panahong ito. Katumbas iyon, kung kakalkulahin ang market price, nang humigit kumulang 6,000 taan sa hindi na kolektang renta. Kinuha niya ang isa pang dokumento. Gayunpaman, ngayon ay ginagamit ni Miss Reyes ang kanyang lehitimong karapatan na bawiin ang kanyang ari-arian. Mayroon kayong 72 oras. Martes ng alas, 6 ng hapon. Anumang ari-arian na mananatili ay ituturing na inabandona at ibibigay sa charity. Inabot niya ang isa pang sobre sa ina ni Sol, Aling Carmen Santos. Abiso ng foreclosure process ng inyong ari-arian sa 47 Elm St. Bruggy, San Jose. Nagsimula ang delinquency dahil sa hindi pagbabayad. Mayroon kayong 30 araw upang ayusin ito o ang bangko ay magpapatuloy sa eviction at subasta. Kinuha ng ina ni Sol ang sobre na nanginginig ang mga kamay. Isinara ng lalaki ang kanyang briefcase. Magandang araw sa inyo. Umalis siya. Isinara ni Sol ang pintuan at nakatitig dito. Ang sobre sa kanyang mga kamay. Ang mga deed na nagpapatunay sa isang nakasisira na katotohanan. Ang bahay ay hindi kailanman sa kanilang dalawa. Hindi kailanman naging aming bahay. Laging bahay ito ni Nena. At hindi man lang niya alam. Bumagsak ang kanyang ina sa sofa. Nagsimulang umiyak. Hindi luha ng kalungkutan, kundi ng lubos na takot. Nawala ang lahat sa atin. Nawala ang lahat sa atin. Walang tigil sa pagtawag si May. Sa wakas sinagot ni Sol. Ano ang gusto mong gawin ko, May? Hindi ko alam. Kailangan ko ring umalis sa bahay ko. Sumama ka kay Mama. Mawawalan din ng bahay si Mama. Kung gayon, maghanap ka ng trabaho. Isang tunay na trabaho tulad ng ibang tao. Ibinaba niya ang telepono. Dinial niya ang kanyang numero muli. Tawag number 100. Voicemail. Nena! Pakiusap. Kailangan nating mag-usap. Ito ay nawawalan na ng kontrol. Kaya nating ayusin ito, pakiusap. Nagmamakaawa ako sa iyo. Ang kanyang boses ay nabasag sa huli. Ang lalaki na hindi kailanman ipinagtanggol siya. Ang lalaki na nagpahintulot sa kanyang ina, nahiyain siya sa loob ng maraming taon. Ang lalaki na nakaupo ng tahimik, habang siya ay sinasampal sa harap ng kanyang pamilya. Ang lalaking iyon ngayon ay nagmamakaawa. Huli na ang lahat. Abangan ang susunod na episode, kung saan malalaman niyo kung paano sila binigyan ni Nena ng huling leksyon at kung bakit minsan, ang pinakamatamis na paghihiganti ay hindi ang pagbawi ng pera, kundi ang makita kung paano gumuho ang kastilyo ng mga kasinungalingan ng mag-isa. 1 taon ang lumipas. 12 buwan ang lubusang makapagbabago ng isang buhay, makapagpapabago ng isang tao, makapagpapahayag kung sino ka talaga kapag walang pumipigil sa iyo. Ako ang buhay na patunay niyan. Biyernes ng hapon. Ang aking opisina sa BGC. Taguig ay may floor-to-ceiling windows
natanaw ang Bonifacio High Street. Sa labas, dahan-dahang lumilipas ang mga tao. Nagmamadali, ang ginintuang liwanag ng paglubog ng araw ay nagre-reflect sa mga gusali. Tumunog ang aking telepono. Si Mr. Tan iyon, ang aking boss. Nena, may minuto ka ba? Siyempre. Pasok. Pumasok si Mr. Tan, na may malaking ngiti. Kasalukuyan kong natanggap ang kumpirmasyon mula sa Singapore. Ang kontrata sa Singaporean pharmaceutical chain ay natapos na. 2.5 bilyon. At dahil iyan sa iyong presentasyon. Talaga? Talaga. Impressed ang board of directors. Hindi pa sila nakakita ng ganoong detalyadong proposal. Huminto siya. Nena, gusto kong i-offer sa iyo ang regional directorship, buong Southeast Asia. Suweldo, al 750,000 buwan-buwan plus bonuses. Ano ang masasabi mo? Al 750,000. Higit sa doble ng kinikita ko ngayon. 18 beses ang kinikita ni Sol. Tinatanggap ko. Mahusay. Magse-celebrate tayo sa Lunes. Ngayon, umuwi ka na. Biyernes. Mag-enjoy ka sa iyong weekend. Umalis ako ng opisina alas 5 ng hapon. Isang bagay na imposibleng mangyari sa aking dating buhay. Kung saan ako nagtatrabaho hanggang alas 9 gabi-gabi para bayaran ang mga bills ng isang pamilya na kinasusuklaman ako. Naglakad ako sa cobblestone streets hanggang sa aking apartment, isang 3-bedroom flat sa poblasyon Makati. Malalaking bintana, matataas na kisame, minimalist na dekorasyon, ayalenda ang libong buwan-buwan na renta. Ngunit sulit ang bawat sentimo. Ma? Tawag ko pagpasok. Anak? Ang nanay ko ay nasa sala, nakabalot sa kumot at nagbabasa. Napakaraming nagbago sa kanya sa loob ng isang taon. Hindi na nanginginig ang kanyang mga kamay sa hirap ng trabaho. Ang mga kunot sa kanyang noo ay nawala. Lumaki ang kanyang timbang ng malusog. Mas madalas siyang ngumiti. Kumusta ang araw mo? Tanong niya. Na-promote ako. Ano? Nahulog ang libro niya. Anak, ang galing. Regional Director. Magsisimula sa susunod na buwan. Sobrang proud ako sa'yo. Napuno ng luha ang kanyang mga mata. Ma, huwag kang umiyak. Magandang balita iyan. Alam ko, nagtataka lang ako sa lahat ng nagawa mo, lahat ng binuo mo ng mag-isa, at naiisip ko kung paano ka trinato ng pamilyang iyon. Wala na ang pamilyang iyon para sa atin, ma. Tandaan mo iyan. Tama ka. Sabagay, kinuha ko ang 2 sobre mula sa aking bag. Mag-impake ka ng maleta. Ano? Magko-cruise tayo ng 2 linggo sa Palawan. Aalis tayo sa linggo. Nena, siguro napakamahal niyan. 350,000. At sulit iyan. Ma, nagtrabaho ka ng 6-5 taon. Panahon na para mag-enjoy ka. Kinuha ng nanay ko ang mga tiket na nanginginig ang mga kamay. Umiyak siya, ngunit sa pagkakataong ito ay luha ng purong kaligayahan. Sabado ng umaga, nag-iimpake kami nang mag-vibrate ang aking telepono. Karaniwan ay binura ko na iyon, ngunit may nagtulak sa akin na buksan ito. Alam kong ayaw mo kaming makasama at naiintindihan ko, ngunit kailangan mong malaman ang isang bagay. Namatay si Mama 3 buwan na ang nakakaraan. Heart failure. Ang stress, sabi ng mga doktor. Ang kahihiyan ng mawalan ng lahat. Nang magkaroon ng bahay. At manirahan sa isang pension room. Hindi niya kinaya. Si Sol ay hindi ayos. Nawalan siya ng trabaho 6 na buwan na ang nakakaraan. Ngayon ay nagtatrabaho siya sa isang bodega para sa 50,000 buwan-buwan. Nakatira siya sa isang kasamahan sa isang shared apartment. Malakas siyang uminom. Nagtatrabaho ako ng double shift sa SM Supermarket. Cashier sa umaga, stalker sa gabi. Kumikita ako ng 50,000 buwan-buwan. Nakatira ako sa isang 20 metro kwadradong studio. Hindi ako sumusulat para humingi ng pera o para kaawaan mo. Sumusulat ako dahil kailangan kong sabihin sa iyo ang isang bagay na dapat kong sinabi taon na ang nakakaraan. Tama ka sa lahat. Ginagamit ka namin, pinagsasamantalahan, trinato ka namin na parang ATM.
Masama si mama sa iyo. At pinayagan ko. Pinayagan ni Sol. Ginawa namin lahat. Nabuhay kami sa kasinungalingan. Akala namin pera ni Sol, na ikaw ang masuwerteng na pangasawa niya, na ginagawa namin sa iyo ang pabor sa pagtanggap sa iyo. Gaano kami nagkamali, nang gumuho ang lahat. Nang alisin mo ang lupa sa ilalim ng aming mga paa, na pagtanto namin. Ngunit huli na. Namatay si mama na kinasusuklaman ka, sinisisi ka sa lahat. Ngunit sa kanyang huling mga linggo, narinig ko siyang umiiyak sa gabi. Sinasabing tanga siya, na sinira niya ang pinakamagandang bagay na nangyari sa pamilyang ito. Wasak na wasak si Sol, hindi lang financially, kundi mentally. Napagtanto niya ngayon na mayroon siyang isang kahanga-hangang babae. Masipag, mapagbigay, pasensyosa, at hinayaan niya itong mawala dahil sa kaduwagan. Nagtatrabaho ako hanggang sa sumakit ang aking mga paa. Magaspang ang aking mga kamay sa paglilinis ng sahig. Hindi ko na kayang ayusin ang aking mga kuko, ni ang aking buhok, ni ang anuman, at bawat araw ay tinitingnan ko ang aking sarili sa salamin at nagtatanong paano ako naging ganoon katanga. Wala akong gusto mula sa iyo, Nena. Gusto ko lang na malaman mo na tama ka, na binayaran namin ang presyo ng aming kapalaluan, na natutunan namin ang leksyon. Huli na, ngunit natutunan namin. Sana masaya ka. Talaga. Sana. Mas karapat-dapat ka kaysa sa sinuman. May. Binasa ko ang email ng 2 beses, 3 beses. Tiningnan ako ng nanay ko. Ano ang nangyari, anak? Naging maputla ka. Namatay ang ina ni Sol. Wasak si Sol. Nagtatrabaho si Mai ng double shift na kumikita ng minimum wage. Umupo ang nanay ko. At ano ang nararamdaman mo? Pinag-isipan ko. Talagang pinag-isipan ko. Hindi ako nakaramdam ng kagalakan sa kanilang pagdurusa. Ngunit hindi rin kalungkutan. Ito ay tulad ng pagbabasa tungkol sa mga hindi kilalang tao. Wala na akong nararamdaman para sa kanila. Sasagutin mo ba? Hindi. Wala nang dapat sabihin. Gumawa sila ng kanilang mga desisyon. Gumawa ako ng akin. Isinara ko ang email. Hindi ko ito binura. In-archive ko lang. Ebidensya ng isang saradong kabanata. Linggo, sumakay kami sa cruise ship sa Manila Bay. Isang malaking barko na may 12 decks. Ang aming cabin ay may pribadong balkonahe na tanaw ang dagat. Labis na natuwa ang nanay ko. Hinihipo niya ang lahat ng may paggalang. Na parang isang panaginip na maaari niyang magising. Anak, ito ay masyado na. Ma, tama na. Karapat-dapat ka sa ito at higit pa. Mag-enjoy ka. Sa loob ng 2 linggo, naglayag kami sa Palawan, El Nido, Coron, Puerto Princesa. Bawat port ay isang bagong adventure. Sa Coron, umiyak ang nanay ko habang tinitingnan ang paglubog ng araw sa Twin Lagoons. Ayos ka lang ba? Tanong ko. Nagulat lang ako. Hindi ko kailanman inakala na makikita ko ito. Napakagandang mga lugar. Ako, isang simpleng babae na naglilinis ng mga bahay. Ma, hindi ka simple. Ikaw ang pinakamalakas na babae na kilala ko. Pinalaki mo ang 3 anak na mag-isa. Nagtrabaho ka hanggang sa dumugo para bigyan kami ng edukasyon. Hindi ka kailanman sumuko. Hindi iyon simple. Iyon ay pambihira. Pero tingnan mo ang lahat ng nagawa mo. Dahil ikaw ang nagturo sa akin. Tinuruan mo ako na ang hirap ay may bayad. Na ang dignidad ay hindi pinagpapalit. Na maaari kang maging mahirap sa pera. Ngunit mayaman sa mga halaga. At hindi mo pinagsisisihan ang lahat ng perang iyon na ginastos mo sa kanila. Pinag-isipan ko habang tinitingnan ang araw na lumulubog sa West Philippine Sea. Hindi. Dahil ang perang iyon ay binili sa akin ng isang bagay na napakahalaga, ang kalinawan. Ipinakita nito sa akin kung sino talaga sila at binigyan ako ng lakas upang umalis. Kung mas kaunti ang pera, siguro nanatili ako. Siguro naisip ko na kaya ko itong bawiin. Ngunit 26.5 milyon. Ang halagang iyon ay nagpilit sa akin na harapin ang katotohanan. Na hindi ito kailanman magbabago. Na kailangan kong umalis.
Isang gabi, sa deck ng barko, nakilala ko ang isang tao. David ang pangalan niya. Isang British architect. 42 taong gulang. Divorced. Walang anak. Naglalakbay ng mag-isa. Nag-usap kami ng ilang oras tungkol sa architecture, sa pharmaceutical, sa buhay. At ikaw? Tanong niya. Bakit ka naglalakbay kasama ang nanay mo at hindi kasama ang iba? Divorced ako 1 taon na ang nakakaraan. Maaari ko bang itanong kung ano ang nangyari? Sinabi ko sa kanya, hindi lahat, ngunit sapat na. Nang matapos ako, sumipol si David ng mahina. 26.5 milyon? Alam ko. Mukhang baliw. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin ay napakatalino mo. Ang pagdokumento ng lahat. Ang paghihintay ng tamang sandali. Ang pagpapatupad ng plano ng perpekto. Para kang isang general na nagpaplano ng isang kampanyang militar. Nagtawanan ako. Hindi ko ito pinlano. Naghanda lang ako. May mahalagang pagkakaiba doon. Tiningnan niya ako ng may paghanga. Karamihan sa mga tao sa mapang-abusong relasyon ay nananatiling paralisado. Naghanda ka upang tumakas. Nangangailangan iyon ng hindi ka pani-paniwalang lakas o desperasyon. Hindi. Lakas. Nagpalitan kami ng numero bago matapos ang cruise. Bumalik sa BGC, nagpatuloy ang buhay. Ang aking bagong posisyon ay nagpapabunga sa akin. Walang tigil na paglalakbay sa Southeast Asia. Negosasyon, kontrata. Lumaki ang aking bank account. Nakapag-ipon ako ng AX sa $1,000,000 sa loob ng 1 taon. Higit pa sa kikitain ni Sol. Sa loob ng 8 taon. Nagsusulatan kami ni David. Sa huli ay bumisita siya sa BGC. Pagkatapos ay bumisita ako sa London. Dahan-dahan, walang presyon. Gusto ko na ikaw ay independent. Sabi niya isang gabi habang naghahapunan. Na hindi mo ako kailangan. Nakasama mo ako dahil gusto mo. Hindi dahil kailangan mo. Natutunan ko ang leksyon. Hindi na ako muling aasa sa sinuman. Ni hindi mo hahayaan ang sinuman na umasa sa iyo ng parasitically. Eksakto. 6 na buwan pagkatapos ng cruise, nakatanggap ako ng isa pang email. Sa pagkakataong ito mula kay Attorney Garcia, ang aking abogado. Nena, sana ay ayos ka. Sumusulat ako dahil sinubukan ni Sol ang isang kakaibang bagay. Nagsumite siya ng reklamo na nagsasaad ng economic alienation syndrome. Mahalagang sinabi niya na sanay mo siya sa isang antas ng pamumuhay na hindi niya na kayang panatilihin at iyon ay nagkakahulugan ng pang-aabuso. Binanggit ng kanyang abogado ang mga kaso ng compensatory pensions. Hindi lang ibinasura ng hukom ang kaso, pinagmulta niya rin siya ng $150,000 para sa walang kabuluhang paglilitis at binalaan siya na kung muli siyang magsasampa ng walang batayang reklamo, haharap siya sa kaso ng judicial harassment. Naisip kong gusto mong malaman. Naisip ko rin na mapapangiti ka nito. Pagbati. Attorney. Sofia Garcia. Hindi ako ngumiti. Ngunit naramdaman ko ang pagpapatunay. Kahit 1 taon ang lumipas, hindi pa rin naiintindihan ni Sol. Iniisip pa rin niya na may utang ako sa kanya. Na sa paano man, ay responsable ako sa kanyang kapakanan. Ang mentalidad ng parasite ay hindi kailanman namamatay. Noong Disyembre, nagkaroon ng routine medical check-up ang nanay ko. Lahat ay perpekto. Sabi ng doktor. Normal ang blood pressure. Mababa ang kolesterol. Minimal ang stress levels. Ma'am, mas malusog kayo ngayon sa edad na 66 kaysa 1 taon na ang nakakaraan. Dahil alaga ako ng anak ko. Sabi ng nanay ko ng may pagmamalaki, ano man ang ginagawa nyo, ipagpatuloy nyo iyan. Nang gabing iyon, habang naghahanda kami ng hapunan, sinabi sa akin ng nanay ko, alam mo ba ang pinaka-ironic? Ano? Na akala ng pamilyang iyon, ikaw ang nangangailangan sa kanila, na ikaw ang masuwerteng makasama sila, at lumabas na eksaktong kabaligtaran. Laging ganoon. Ma, sa tingin mo, naiintindihan na ni Sol ngayon? Siguro, pero hindi na mahalaga. Hindi na iyon problema ko.
Bisperas ng Pasko, dumating si David para bumisita. Nagdala siya ng imported wine at keso. Agad na nagustuhan siya ng nanay ko. Ito ay isang tunay na lalaki. Bulong niya sa akin nang pumunta si David sa banyo. Halata na nirerespeto ka niya. Oo, alam mo ba kung paano ko nalaman? Sa kung paano siya tumingin sa iyo. Hindi kanya tinitingnan bilang bangko, tinitingnan kanya bilang tao. Ma, totoo iyan. Hindi ka kailanman tiningnan ni Sol ng ganoon. Laging may pagkalkula sa kanyang mga mata. Kay David. Nakikita ko ang tunay na paghanga. Tama siya. Dumating ang bagong taon. Nag-celebrate kami ni David sa isang rooftop na tanaw ang mga paputok sa Manila Bay. Ano ang iyong New Year's resolution? Tanong niya. Hindi ko kailangan ng isa. Naabot ko na ang lahat ng gusto ko. Kalayaan? Kapayapaan? Tagumpay sa aking mga tuntunin? At paano ang pag-ibig? Bukas ako rito. Ngunit hindi ko na ito desperadong hinahanap. At tiyak na hindi ko na ito kailangan para sa validasyon. Iyan ang pinakamagandang attitude upang mahanap ito. Naghalikan kami habang sumasabog ang mga paputok. Noong Pebrero, 18 na buwan pagkatapos kong iwanan si Sol, tinawagan ako ng nakababata kong kapatid. Nena, kailangan kong sabihin sa iyo ang isang bagay. Ano ang nangyari? Nakita ko si Sol sa MRT. Mukha siyang masama, napakasama. Maruming damit, hindi nag-ahit. Mukha siyang walang tirahan. Hindi siya. May trabaho siya at apartment. Aba, hindi siya mukhang ganoon. Nakita niya ako. Nakilala niya ako. Sinubukan niyang lumapit. Bumaba ako sa susunod na istasyon. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Tama ang ginawa mo. Wala kang nararamdaman. Maski kaunting awa. Dapat ba? Pinili niya ang kanyang landas. Pinili ko ang akin. Ang daling sabihin. Mukha siyang sirang-sira. Inaani niya ang kanyang itinanim. Sa loob ng 8 taon, nabuhay siya mula sa akin. Ngayon ay nabubuhay siya mula sa kanyang sarili. Iyan ang hustisya. Hindi kalupitan. Hindi mo ba naiisip kung paano sana ang mga bagay kung ipinagtanggol niya ako, kung nirerespeto ako ng kanyang pamilya, kung pinahahalagahan nila ang aking pagsisikap? Huminga ako ng malalim. Minsan, ngunit pagkatapos ay tinitingnan ko ang aking buhay ngayon. Ang aking trabaho. Ang aking kapayapaan. Ang aking kalayaan. At napagtanto ko na, kung iba ang mga bagay, nakulong pa rin ako sa toxic dynamic na iyon. Kaya hindi. Hindi ako nagsisisi. Noong Marso, nakatanggap ako ng package mula kay May Santos. Sa loob ay may sulat at isang bagay na nakabalot sa tissue paper. Binuksan ko muna ang sulat. Nena, alam kong malamang hindi mo ito dapat binabasa. Alam kong binlock mo ako sa lahat. Ngunit kailangan kong padalhan ka ng isang bagay. Nang mamatay si Mama, nakita namin ito sa kanyang mga gamit. Ito ang panyo na ibinigay ng nanay mo sa kanya sa iyong kasal. Naaalala mo? Binurdahan ng nanay mo ang inisyal ni Mama dito. Isang magandang kilos mula sa isang mapagpakumbabang babae, patungo sa kanyang bagong pamilya. Itinago ni Mama ito sa loob ng maraming taon. At sa kanyang huling mga linggo bago siya namatay, nakita ko siyang umiiyak na hawak ang panyo na ito. Sinasabing tanga siya, na mas pinakita ng nanay mo ang klase sa kilos na iyon kaysa sa kanya sa loob ng 8 taon. Gusto kong ibalik sa iyo ito. Hindi dahil gusto ni Mama, kundi dahil karapat-dapat ang nanay mo. Karapat-dapat niyang malaman na ang kanyang kilos ng pag-ibig ay hindi lubusang nasayang, na may ibig sabihin iyon, kahit sa huli. May. Inalis ko ang panyo, puting linen na may burdang kamay, ang mga inisyal na AS sa gintong sinulid. Aling Carmen Santos. Ipinakita ko sa nanay ko. Naaalala mo ito? Napuno ng luha ang kanyang mga mata. 2 linggo akong nagburburda niyan. Gusto ko na tanggapin niya ako, na makita niya ako bilang pamilya. Hindi niya kailanman ginawa. Hindi. Ngunit sa wakas, may ibig sabihin iyon sa kanya. Gusto mo bang itago? Ikinumpas ng nanay ko ang kanyang ulo. Hindi. Sarado na ang kabanatang iyon. I-donate mo na lang sa charity.
At iyon ang ginawa ko. Ang panyo, ang sulat, lahat. Sa isang organisasyon na tumutulong sa mga babaeng tumatakas sa domestic abuse. Mukhang angkop. Noong Hunyo, 1 taon at kalahati pagkatapos ng diborsyo, nag-propose sa akin si David. Hindi ito dramatic. Hindi hubot-hubad sa isang mamahaling restaurant. Nasa apartment ko ito isang Martes ng gabi, habang kumakain ng pizza sa sofa. Dapat tayong magpakasal. Kaswal niyang sabi. Ano? Magpakasal? Ikaw at ako. Sa tingin ko ay magiging maayos tayo. David. Iyan ang pinakakaunting romantikong proposal na narinig ko. Alam ko. Ngunit tapat iyan. Tingnan mo. Hindi ko ipinapangako na maging perpekto. Ipinapangako kung rerespetuhin ka. Pahahalagahan ka. Makikita ka bilang aking kapantay. Hindi ako kailanman aasa sa iyo financially. Mayroon akong sariling architecture firm. Malaki ang kinikita ko. Maari tayong magkaroon ng separation of property kung gusto mo. Walang drama, walang manipulasyon. 2 tao lang na nagmamahalan na bumubuo ng buhay ng magkasama. Ano ang masasabi mo? Tiningnan ko siya. Ang lalaking ito na hindi ako tinitingnan bilang bangko. Na humahanga sa aking tagumpay sa halip na magalit. Na nirerespeto ang aking kalayaan. Tanungin mo muna ang nanay ko. Talaga? Talaga? Pumunta si David sa sala, kung saan nagbabasa ang nanay ko. Ma'am Elena, gusto ko pong humingi ng pahintulot na pakasalan ang inyong anak. Isinara ng nanay ko ang kanyang libro. Mahal mo ba siya? Malalim. Hindi mo ba kailanman susubukan na pagsamantalahan siya? Hinding-hindi. May sarili akong pera, sariling tagumpay. Gusto ko ng kasama, hindi isang provider. Tiningnan ako ng nanay ko. Ano ang gusto mo, anak? Gusto kong subukan ito sa pagkakataong ito sa isang tao na nakikita ako bilang tao, hindi bilang ATM. Kung gayon, may basbas ka. Nagpakasal kami noong Setyembre 19 Maliit na seremonya. 80 bisita sa isang hardin na tanaw ang Manila Bay. Walang pamilya sa kanyang panig. Namatay na ang kanyang mga magulang, taon na ang nakakaraan. Walang pamilya sa aking panig, maliban sa nanay ko at mga kapatid ko. Tiyak na walang sino man mula sa aking nakaraang buhay. Ang reception ay maganda, masarap na pagkain, mahusay na wine. Tunay na tawanan. Sa gitna ng party, nag-vibrate ang aking telepono. Isang mensahe mula sa hindi kilalang numero. Nena, ako si Sol. Alam kong kinakasal ka ngayon. Nakita ko sa social media ng kapatid mo. Gusto ko lang sabihin na congratulations. Talaga. Karapat-dapat kang maging masaya. Patawad sa pagkasira ko sa'yo. Patawad sa hindi pagiging sapat. Mag-enjoy ka sa iyong araw. Sol, ipinakita ko ang mensahe kay David. Sasagutin mo ba? Hindi. Wala nang dapat sabihin. Nakakainis ba na nagsulat siya? Hindi. Ito ay tulad ng pagtanggap ng mensahe mula sa isang dating kasamahan sa trabaho, mula sa maraming taon na ang nakakaraan. Walang kinalaman. Ibinlock ko ang numero at bumalik sa pagsasayaw. 2 taon pagkatapos kong iwanan si Sol, hindi na makilala ang aking buhay. Nakatira ako sa isang penthouse sa Rockwell. Makati kasama si David. Kumikita ako ng imi 1,000 buwan-buwan. Mayroon akong family na ipon. Ang nanay ko ay nakatira sa isang apartment na binayaran ko ng cash. Ang kanyang pangalan sa deed. Walang sino man ang makakakuha nito sa kanya kailanman. Naglalakbay kami 3 beses sa isang taon. Noong nakaraang taon, Japan, New Zealand, Norway. Wala akong utang. Wala akong parasite. Wala akong tanikala. Isang hapon, habang naglalakad sa Ayala Triangle Gardens kasama si David, nag-reflect ako ng malakas. Alam mo ba ang pinakabaliw? Ano? Akala nila ginagamit nila ako. Ngunit sa totoo lang, ginagamit ko sila. Anong ibig mong sabihin? Ginagamit ko sila bilang pagsubok, bilang filter, bawat insulto, bawat pang-aabuso, bawat piso na ginagastos ko sa kanila, ay ebidensya. Ebidensya na hindi sila karapat-dapat sa buhay ko. Gumagawa ako ng kaso, nangangalap ng mga dahilan, upang umalis ng walang kasalanan.
At nang sa wakas ay mayroon akong sapat na dahilan, nang hindi na mapag-aalinlanganan ang ebidensya, umalis ako nang hindi lumingon. Mas strategic ka kaysa sa akala ko. Kailangan kong maging ganoon. Kung umalis ako noon, nag-alinlangan ako. Naisip ko, siguro nag-exaggerate ako. Ngunit at 26.5 milyon. 157 missed calls. Isang sampal sa harap ng 20 tao. Hindi iyon nag-iiwan ng puwang para sa pag-aalinlangan. Hindi mo pinagsisisihan ng anuman? Isang araw, 3 taon pagkatapos ng diborsyo, sinabi sa akin ng aking assistant, "Nena, may isang lalaki rito." Sabi niya mahalaga. Wala siyang appointment. Pangalan? Sol Santos. Huminto ang aking puso sa loob ng 1 segundo, pagkatapos ay nag-stabilize. Sabihin mo sa kanya na wala akong oras, na hindi ako kailanman magkakaroon ng oras, at kung muli siyang lilitaw, tatawagan ko ang security. Sigurado ka ba? Sabi niya 5 minuto lang ang kailangan niya. 10 minuto pagkatapos, bumalik ang aking assistant. Umalis siya, ngunit iniwan ito. Isang sulat sa puting sobre. Sulat kamay ang aking pangalan. Hawak ko ito, tinitimbang. Pumasok si David sa aking opisina, sa sandaling iyon. Ano iyan? Dumating si Sol. Nag-iwan ng sulat. Bubuksan mo ba? Tiningnan ko ang sobre. Inisip kong buksan. Basahin ang kanyang mga salita, ang kanyang mga paghingi ng tawad, ang kanyang mga pagsusumamo, ang kanyang mga paliwanag. Pagkatapos ay inisip ko ang nakaraang 3 taon, ang lahat ng binuo ko, ang kapayapaan na natagpuan ko. Hindi ko pinunit ang sulat nang hindi binubuksan. Itinapon ko ito sa basurahan. Hindi ko kailangan ang kanyang closure. Mayroon na ako nang sa akin. Nang gabing iyon sa bahay, inihanda ng nanay ko ang kanyang sikat na adobo. Nagpatugtog si David. Nag-toast kami para sa walang partikular. Alam mo ba kung anong araw ngayon? Tanong ng nanay ko. Biyernes. Eksaktong 3 taon na ang nakakaraan nang sampalin ako ng babaeng iyon. 3 taon na ang nakakaraan nang gawin mo ang pinakamagandang desisyon sa iyong buhay. Itinaas ko ang aking baso para sa pinakamagandang desisyon at sa pagputol ng mga parasite sa iyong buhay. Bago kanila tuluyang ubusin. Para sa tapang na umalis. At para sa karunungan na hindi na lumingon kailanman. Nag-toast kami at sa sandaling iyon, napalibutan ng mga taong tunay na nagmamahal sa akin. Sa tahanan na binuo ko sa sarili kong pagsisikap, kumikita ng perang karapat-dapat ako, nabubuhay sa buhay na pinili ko. Napagtanto ko na nanalo ako, hindi dahil natalo sila, kundi dahil nailigtas ko ang aking sarili. At sa huli, iyon lang ang mahalaga. Sana ay may natutunan kayo sa kuwentong ito, mga kapamilya. Ang halaga ng pagkilala kung kailan toxic ang isang relasyon, ang halaga ng pagdokumento, pagpaplano, at pag-alis, ang halaga ng pag-una sa iyong sarili. Kapag walang ibang gagawa, minsan, ang pagmamahal sa sarili ay nangangahulugang pagsasabi ng hindi. Nangangahulugang pagsasara ng mga pinto, nangangahulugang pagputol ng mga ugnayan sa mga taong gusto ka lang sa kung ano ang maaari nilang makuha mula sa iyo. At minsan, ang pinakamagandang paghihiganti ay hindi ang sirain ng taong nanakit sa iyo, kundi ang bumuo ng isang buhay na napakaganda na magiging walang kabuluhan sila rito. Hindi sinira ni Nena sina Sol at ang kanyang pamilya. Huminto lang siya sa pagsuporta sa kanila. At sila ay gumuho ng mag-isa. Dahil hindi kayang mabuhay ng mga parasite ng walang host. Kung ikaw ay nasa isang relasyon, kung saan binibigay mo ang lahat at walang natatanggap, kung saan ka minamaliit, ngunit umaasa sila sa iyo, kung saan ka ininsulto, ngunit umaasa sila na babayaran mo ang kanilang mga bills, ito ang iyong signal. Dokumentahin ang lahat. Planuhin ang iyong pag-alis. Siguraduhin ang mga ari-arian mo. At kapag handa ka na, umalis nang hindi lilingon. Naghihintay ang iyong buhay sa kabilang panig. Salamat sa pagsama sa akin sa kwentong ito, mga. Abangan ang susunod na makabagbag damdaming kwento.